Lumayan idol. Kasi yung mga idol sa tapo punta tayong dagat. Yan mga idol, nakagawa na tayo ng gearbox ng ating outboard motor. Ito na may gearbox na ito. Yung dati natin ginawang outboard ay direct yun mga lods. Ito gumawa tayo gearbox na. Talagang meron na siyang gear. Yan sa loob na. Mamaya pakita ko sa inyo kung paano ko inasimbol yung gear niya mga lods. Yan ito lang yung mga idol. Hindi ko kasi nakuha na ng video yung pag-assemble natin dito sa ating gearbox na ginawa natin. Kasi akala ko naka-on yung ating video. Hindi ko pala napindot yung video natin kaya hindi ko nakuha na yung pag-assemble ko nito. So ito yung ginawa kong luma. Nagkamali ako ng paggawa dito. Halos parehas lang naman yung pag-assemble nito. Una, naglagay tayo ng dito. Ito siya, may bearing yan sa loob mga lods. Ganito kalaki yung bearing niya. Yung kasya lang dito sa ating shop mga lods. Ayan. Tapos binutasan ko itong ating box mga idol na magkasya itong ating bearing. So ganito nang pinalabasan niya. Tapos isang bearing pa rito para naman sa isang sidings niya. Yan, ganyan. Nagkamali ako ng paggawa nito. Dapat ito yung una kong ginawa. Nagkamali tayo dahil maiksi yung shaft na yun na ilagay ko. So kung mabubuo ko siya, kaunti na lang yung nakausli dito para sa ating propeller mga lodek. So gumawa ako ng panibago at ito na yung nabuo ko. Halos the same lang yung nito, ang pagkagawa nito. Tapos ganyan yung itsura niya. Ito siya. Ito yung magdadrive sa kanya. Ito yung drive gear na magmula ito sa motor. Tapos nakagat siya dyan sa ating gaganyan siya mga lods. Pag umandar yung motor natin, nakagat yan sa gear natin dito sa propeller. Yan, ganyan. Sa shaft. So ganito mangyari mga lods. Ayan, makikita niyo mga lodi. Maluwag lang kasi itong wala pa tayong lock dito para sa propeller natin. Para makita natin na umiikot siya talaga. So papaanda rin natin mga lods gamit yung ating itong cordless natin na drill mga lodi. Subukan natin. So mga lods, lalagyan natin ng tip itong ating propeller para makita natin na umiikot siya. Kasi maluwag yung ating propeller, wala tayong nailagay na lock. Ngayon, ipitin natin siya dito sa ating drill mga lods. Mga lodi, papaanda rin natin. Mga lods, ito yung gear niya. Medyo mabagal sa kasi mabagal din yung ating itong cordless natin. Gawa nga ng low speed ito. So pag nalagyan natin ng motor ito na ginagamit natin sa ating RC boat, mas malakas ito. Gawa ng malakas din yung motor na yun. High speed, ito low speed kasi ito. Kaya mabagal lang yung ikot niya. Pag nalagyan ng motor na ito ng malakas na motor, ang bilis din yung ikot ito. Ayan. So mga idol, pag nabuo na natin to, yung gumawa kasi ako ng pattern, ganyan siya mangyayari. Ganyan. Ito yung magiging body niya. Tapos dito yung motor sa taas. Dito yung motor. Ganyan. Kuha tayo ng sampo. Yung mga ganito mga idol. Yan.
Andyan yung motor. Medyo mahaba lang itong ating shaft ng motor. Bali hanggang dito sana yan. Ganyan. Yung motor. Putulan pa natin ito. Ayan. Ganyan yan. Ayan. Yung gagamitin natin motor dito mga loads. Yung waterproof na motor. Para kasi ito prone ito sa basaan. Kasi nasa labas na siya mga idol eh. So ang talsik ng tubig dito talagang masasalo ng ating motor. So nakaganyan yan yung ating motor mga lodi. So mangyayari ng mga lods. Ganito yun. Ganito yung shaft nya. Tapos ito yung drive shaft, drive gear. Tapos ito naman yung propeller gear. Yan, mga ganyan. Tapos ito ay bearing. Ito naman, palabas yung shaft natin dito sa ating propeller. Saka ito bearing din. Ayan. Ganyan yung mangyayari mga lods. Tapos ito naman ay hose, yung inlet. Bali dito yung ating propeller. Para yung sipa ng tubig, nasasalo ito ng water inlet natin. Water cooling. Ayan, papasok yan yung inlet. May hose yan. Papasok doon sa water cooling ng ating motor. Ito. Ganyan yung mangyayari mga lods. Tapos ito siya. Pupunuin natin ng grasa ito mga lods. Bago natin tatakpan, lalagyan na natin ng grasa sa loob. Para walang corrosion yung mangyayari. Ayan. Ganyan yung ating gagawin na para sa ating outboard motor natin. Ito na yung ginawa kong pattern. Ayusin na lang. Ayan. Okay, stay tuned mga lods at gagawin na natin yung kanyang pinaka housing para mailagay natin itong ating gearbox dito sa housing mga lodi. Dapat mga idol yung gagamitin natin ito.
ay PVC na rin. Kaso lang, mabigat na siya mga idol pag kung yun pa yung materials na gagamitin natin, masyado na siya mabigat pag PVC pa yung gagamitin. Kaya napili ko ang Sintra board, gawa ng ito siya ay magaan lang. Kaya Sintra board na lang yung ating ano. Pero titibay ito mga idol. Pag once na naayos na natin to, babalutin pa rin natin ito ng epoxy. Yan ang ano natin dyan. Yan ang sikreto natin para tumibay. Yung iba naman, akala nila itong Sintra board ay styrofoam. Hindi ito styrofoam. Parang ano to siya, PVC rin. Ang style niya. Malambot na siya sa PVC. Yan ang mga ano dito, mga forma na natin. Pag nabalutan na ito ng epoxy mga idol, titibay na ito. Meron tayong iniwan na kaunting butas kasi hindi pa natin nalagyan ng grasa. Pupunuin muna natin ng grasa ito bago natin tatakpan yan mga idol. Kaya nag-iwan muna tayo ng kaunting butas para lang maforma natin itong ano natin. Tapos yung motor niya mga idol, ganyan yan. Kaya lalagyan pa natin ng bahay ito mga idol. So mga idol, ito na yung ating ginawa, no? Yung ating DIY outboard motor para sa RC Go. So mga idol, hindi na tayo gagamit ng N-runner na motor, masyadong mabigat at malaki. Ito na lang gagamitin, yung Outrunner. Ito Outrunner ay 4000 kb. Ito yung ginagamit din sa mga racing boat, yung mga palikpikan. Gawa nga ng magaan siya at malakas. So ito na lang yung gagamitin natin kasi yung ginawa natin diesel pack na lang ito, mga loads ganyan na lang, tapos okay na siya. Ito kasi mga loads, ang kagandahan dito, magaan at saka hindi mo na kailangan ng water cooling dahil may sarili na siyang pan. Itong naka ano sa kanya, tsaka yung katawan niya yung mismong umiikot. Yan. Nagpo-produce na siya ng lamig sa katawan niya, kaya niyang palamigin yung katawan niya, kaya no need na ng dito, water cooling. Kasi kung gagamit pa tayo ng water cooling, yung iloload na tubig dito, mas lalong magpapabigat dito sa ating outboard. So mangyayari, yung bangka natin gaganyan na yan. Titingala na yung bangka natin dahil nandito na lahat sa likod yung mabigat. So naglagay na rin tayo ng support na ito, yung PVC, saka ito PVC, para meron siyang tibay. So lalagyan na rin natin to ng itong ating epoxy. So ito na yung magiging official yung motor mga idol. Idol, okay na yung ginawa natin. Ayun na yung epoxy. So pakikinig na natin ito mga idol.
ito ng ating DIY outboard mga idol. So dito na lang yung kulang. Ito wala pa tayong grasa kasi kaya hindi pa natin matapos-tapos ito. Kasi bago natin lagyan ng apex ito, kailangan malagyan natin ng grasa sa loob mga lods. Kaya hindi pa natin magalaw-galaw ito. Pero itong ibang parte, okay na ito mga lodi. Tsaka ito na lang yung siding ng motor, yung kulang. Mga idol, gagawa na rin tayo ng bangka para sa ating outboard motor. So para mas mabilis mga lods, hindi na ako gumawa ng yung fiberglass. Ito na lang yung central board na lang yung gagamitin natin mga idol. So gumawa na rin ako ng mga pattern para mas mabilis at accurate. Once, ito na yung ating DIY na outboard.
Ayan. Nakagawa na rin tayo ng bangka mga idol. Yan. Mahaba yan. At high speed ito mga idol. So, pinapatuyo na lang natin yung mga epoxy. Saka yung ating outboard. Yung motor natin, ganyan na yung motor natin na gagamitin. Light motor lang sa pero 4,000 kV yan mga idol, high speed. Yan ang ginagamit sa mga racing boat. Pagandahan dyan, magaan siya, tapos 4,000 kV na siya mga idol. Yan. Kagandahan nito kasi mga idol, itong makina niya ay yung katawan ng naikot. Yan. Tapos itong sa ilalim niya, ito yung kinakabit sa mount ito. So yung katawan niya umiikot yan, tapos nagpo-produce siya ng lamig dahil meron siyang flywheel. Ito mga flywheel niya yan. Yan ang humihigop ng hangin para palamigin yung motor. Hindi na kailangan ng water cooling dito dahil gawa ng outrunner itong motor na to. Outrunner. Yung inrunner kasi mga idol, mabigat siya. Ayan o. Pag inikot natin yung makina natin, naikot din yung ating profiler. Ayan. So ayos na yan. Saka meron na yung sa loob, grasa mga lods. So kabibili na natin ng grasa. Lagyan na natin ng grasa sa loob para ma-maintain niya yung kanyang gear sa loob doon. Walang friction na mangyayari. Kasi pag walang grasa kasi, maaaring magkakaroon ng friction yung ating motor mga lods. Yung ating gear. Ayan mga ito. Restriction na mga lodi at malapit na matapos ito. Ito yung ginawa nating bangka. So bali all pa lang yan. Ibig sabihin na kasko pa lang ito. Wala pa yung design niya. Pag nagawa na natin ang design, maganda yan mga ito. Mabilis ito pag natapos na. So idol, makinis na yung ating niliha kanina. Yan. So tiyaga lang para kasi pag epoxy kasi mga lodi, medyo matigas pag niliha. Kaya pag wala kang tiyaga, hindi mo makukuha yung tamang kinis mga lodi. Kaya pag ako'y nagliha mga lodi, sa tubig ako kumukuha ng lambot. Kasi pag hindi mo
binasa mga lodi. Unang-una, malikabok. Pangalawa, matigas. So, tsagaan dito pag kung gusto mong makinis talaga yung gawa mo mga idol. Tsaga lang sa pagliliha. So, ipapakita ko idol, may gagawin pa tayong dito sa ilalim ng ating hole. Ito siya mga idol. Ito sinadya ko to na ganyan siya kasi malaking bagay ito mga idol. Malaking tulong ito sa pagtakbo ng ating bangka. At saka ito yung mga guhit na ito mga lods. Lalagyan pa natin yan ng strips dyan. Ito mga strips na to. Ito ay tulong ito para yung bangka natin na hindi madulas sa tubig mga idol. Parang ito siya kung sa gulong mga lodi. Ito yung pinaka-spike niya sa kung sa gulong. I-compare natin sa gulong. Parang ito yung pinaka-spike niya na pag tumakbo sa tubig hindi siya nadudulas. Hindi siya matutumba dahil mayroon siyang kumakapit sa tubig. Laking tulong ito mga lodi. Ito yung design ko. Ayan. Ayan, maglalagay pa tayo dito. Ilalagay natin dito mga idol na materials ay PVC pa rin. PVC para matibay. Tapos didikitan pa rin natin siya. Sasamahan natin ng epoxy pa rin para hindi siya mabaklas, ano? Matibay. So ganito ang ginawa ko mga idol. Sabi ko ay dito sana kaso lang sa gabal. Kaya inabot ko rito yung kanyang balancer. So ganito na yung ating bangka. Nakagawa na rin tayo ng kanyang upuan. Ito ay tanggal-tanggal mga idol. Dahil pag naglagay tayo ng battery, yung battery natin nandito. Tapos yung ating EEC nandito dahil malapit siya sa ating makina. Kasi nandito yung makina natin. Ganyan. Ganito yung makina natin. Tapos malapit sa makina yung EEC natin. Tapos yung ating namang receiver, itatago na rin natin dito sa loob. Dito, banda yung ating receiver. So yung mga wires niya, ipapadaanin na natin dito sa gilid para hindi makita. Yan. 2-seaters na speedboat. Simple lang siya. Yan. Maglalagay para tayo ng windshield dito. Yan. Windshield yan para yung tubig hindi papasok dito. Lalagpas lang yung tubig pag mabilis yung takbo niya. So, ganyan yung diskarte ko na ginawa ko. Maglalagay na rin tayo dito ng mga salamin para design na lang din. Dagdag design. Ito, yung mga speedometer niya. Ganyan. Tapos dito, maglagay na rin tayo ng mga salamin dyan na design niya. So, mamaya, pag natapos natin yung pangilalim mga idol, siguro mag-umpisa na tayo ng pintura. Kailangan tapusin muna natin itong pangilalim. Tsaka dito, lahat ng kailangan na ayusin ay ipipix na natin para hindi na tayo uulit-ulit pa. Isang gawa na lang, isang pintura na lang. Ito naman yung ating itong ating DIY na outboard mga idol. Maiksi lang ito mga idol, maliit lang. Yan, cute na yan. So kung makikita nyo mga load dito, sukatin natin, 10 cm lang siya mga idol. Ayan, 10 cm lang siya. Tapos yung laki niya, yan, lagay natin 3 inches or 7.5 cm mga loads. 7.5. Tapos 10 cm yung kanyang haba. So kaya liit lang. Kung ano natin sa inches ay 4 inches lang siya mga idol. Tapos 4 inches to 3 inches. Ganyan lang siya. So napaka-cute. Iksi lang. Napakaliit niya mga idol. Lagay natin sa palad. Sabagay wala pa namang motor. So pag nalagyan na ng motor kasi hindi pala natin nasukat yung motor. Siguro mga ganyan na siya mga ang mangyayari niyan. Mga 6 inches na mga idol. 6 inches yung ano niya. 6 inches yung haba niya. Yan. So ganito lang sa palad ko. Kasing haba lang ng palad ko. Pag ganyan ang mangyayari.
Idol, nakagawa na tayo ng ating ano, ating water strips mga idol. Kapitan natin. Una, idikit muna natin dyan. Tapos bago natin nilagyan ng epoxy para umibal. Ngayon ito mga idol, kung titingnan niyo siya para siyang ganyan. Yung ito, yung parang may wall siya. Dito yan sa labas mga lods. Ganyan. Ayan. Para pag ano siya, ito yung dito bumabangga yung tubig. Para hindi siya madulas. Ayan.
Mga idol, ito yung matagal nating inantay para sa ating outboard natin. Ito yung ating shop coupling. Yan. Coupling natin yan para dito yan mga lods. Yan. Kasi yung una nating ginawa ay sa ballpen. Hindi umubra yung ballpen natin na ano siya, napipilipit sa katagalan habang umiinit. So, kailangan natin to yung coupling para ma-fix natin yung motor natin dito. Yan. Coupling connector natin yan, shock coupling connector. Yan. Para mabuo na natin itong ating outboard mga lodi. Okay mga lods, testingan natin sa dagat mga lodi para makita natin yung kanyang puwersa kung okay ba. Yan na. Dapat matagal na to natapos mga lods, kaso lang dahil gawa ng kakahintay natin ng ating order na materials, yung ating coupling para sa ating shop, kaya tumagal ng halos 2 linggo ang ating pag-aantay. Ayan, idol. Stay tuned mga lods at pupunta tayo ng dagat. Kung napapansin nyo mga idol, tumatalon-talon yung ating RC boat. Gawa ng may nakalimutan tayong i-install yung stabilizer mga lodi, yung kinakabit sa likuran ng ating bangka para siyang timon o rudder na yun ang nagpo-control para iangat niya yung likurang bahagi ng ating bangka para pumantay sa tubig. Yan ang nakalimutan natin ilagay. Kaya sa next sea trial natin, makikita nyo yung pagbabago ng ating bangka dahil kakabitan na natin ito ng destabilizer mga lods. Okay na mga idol, nakabit na natin yung destabilizer sa likurang bahagi ng ating bangka mga lods.
So nakikita nyo yung takbo niya mga lodi, hindi na tumatalon-talon at pantay na sa tubig yung kanyang takbo. So hindi ko na nakuha na ng video mga lods dahil gawa ng mahaba na masyado yung ating video. So sa next episode mga lods, papakita ko sa inyo kung paano gagawin yung destabilizer para ito sa mga baguhan hindi pa alam kung paano gumawa ng destabilizer. Madali lang mga lodi, yari lang sa PVC ang aking ginawang destabilizer. So ayan, tingnan nyo mga lods yung takbo ng ating bangka, pantay na. Hindi katulad nung una natin na walang destabilizer. So tumatalon siya parang palaka mga lods. So ayan maganda na mga lodi Yan. So sa next episodes mga lod, ipapakita ko sa inyo kung paano gumawa. Para lang sa mga baguhan na yung hindi pa alam kung paano gumawa ng destabilizer. Yung tinatawag na destabilizer mga lodi, yun yung parang paligpik sa bandang likurang bahagi ng ating bangka. Magkabilaan yan, left and right mga lods. Yun ang destabilizer na tinatawag. So tungayan yun sa next episode ko, ipapakita ko yun mga lodi. So shoutout nga pala sa aking mga supporters dyan, lalo na sa RC Boat enthusiast at sa mga pamilya ko dyan sa Bacolod. Shoutout sa inyong lahat. At kung nagustuhan mo ang video ito, huwag kalimutang mag-subscribe, i-follow at share yung ating video. So maraming salamat. Thanks for watching mga idol.